Magandang araw mga bata, kumusta kayo? Tayo ay nasa ika-8 linggo na ng ating pag-aaral. Para sa unang quarter ng ating Filipino 4. At narito yung ating mga huling aralin para sa linggo ito. Una ay ang paghahambing ng tala-arawan, talambuhay, at anekdota. So, ano ba ang pagkakatulad at pagkakaiba ng tala-arawan, talambuhay, at anekdota? Nakabasa ka na ba ng isang talambuhay? Tungkol saan ito? At kaninong talambuhay ang iyong nabasa? Ito ba ay talambuhay ng isang kilalang tao o talambuhay ng isang hindi man siya popular, hindi man sikat, pero katangi-tangi yung kanyang naging buhay at naging inspirasyon ng marami? Nasbukan mo na rin bang sumulat ng iyong sariling tala-arawan o diary? Ano ang mga isinusulat mo rito? Sinusulat mo ba rito yung mga masasayang nangyari sa araw na iyon? O yung mga hindi magandang pangyayari? O yung iyong mga nararamdaman o mga naramdaman sa araw na iyon? At nakabasa ka na ba ng isang anekdota? Ano ang kalimitang paksa nito? Okay, so ito yung ilan lamang sa mga katanungan na ating sasagutin sa linggong ito. Ang tala-arawan, talambuhay at anekdota ay parang pawang mga uri ng sulatin o mga teksto o uri ng panitikan na naglalarawan o naglalaman ng mga karanasan at pangyayari. So tingnan natin yung kanilang pagkakaiba at pagkakatulad para hindi ka malito sa tatlong ito. Kasi halos magkakaugnay, no? At may talagang similarity o pagkakatulad ang mga ito. Dahil nga ito ay lahat ay naglalaman ng karanasan at pangyayari tungkol sa buhay ng isang tao. Simulan natin sa pagkakaiba. Ang tala-arawan o yung tinatawag nating diary, maaari rin itong journal, 'di ba? Kung naranasan ninyo na pasulatin kayo ng journal o diary nung kayo ay o ngayong nag-aaral kayo, kasi kami dati nung panahon namin talagang pinapasulat kami nito, lalo na sa asignatura namin sa English, ganun din sa Filipino, pero mas madalas sa English, na kung saan pinapasulat kami ng mga pangyayari na naganap sa amin sa araw na iyon. Na kumbaga, masaya ka ba sa araw na iyon? Malungkot ka ba? Ano ba yung mga mahalagang pangyayari na nangyari sa'yo sa araw na iyon? Tapos, papasa yun, pero kumbaga, i-check lang pero hindi naman talaga babasahin kasi ang tala-arawan o diary ay isang personal na talaan ng mga pangyayari sa loobin at damdamin ng isang tao. Ito ay karaniwang nakasulat sa unang panahuhan at para sa sariling paggamit lamang. Kumbaga, parang dito, yung halimbawa yung mga bagay na hindi mo maibahagi sa kaibigan mo o halimbawa sa magulang mo ay dito mo personal na sinusulat. At kumbaga, minsan nakakatulong din siya kasi halimbawa na itago mo yung diary mo na ito no, sa loob halimbawa ng 10 taon o 5 taon. Tapos babalikan mo, nakita mo siya na nakatago at babalikan mo yung mga naisulat mo dito at makikita mo doon na ito pala yung mga ginawa ko nung bata pa ako o nung halimbawa grade 4 pa lang ako o grade 5 o grade 6 ako. Kaya maganda rin siyang gawi, no? Sapagkat
Bukod sa nahahasa ka sa pagsulat ng mga pangungusap, paggamit ng mga salita ay nakakatulong din ito para maipahayag mo yung damdamin mo, yung saloobin mo. Isang paraan din ito ng yung pag-express, no? Yung pagbabahagi ng iyong mga ideya, mga kaisipan at damdamin sa araw na iyon. So, ito ay isang personal na talaan ng mga pangyayari. So, nasa sa iyo yan kung ipapabasa mo yan sa iba, pero marami hindi nila yan pinapabasa. Kumbaga talagang personal nila yan. Parang yun yung, kumbaga, bukod sa kanilang sarili o halimbawa bukod sa kanilang magulang, yung diary o tala-arawan na yun yung nakakakita, no, at nakakabasa at nakakadama ng damdamin at isipan nung tao na yon o nung bata na iyon. Kaya maganda rin na nakakagawa tayo ng isang tala-arawan. So, yun yung ating tala-arawan. So, ito ay personal na talaan ng mga pangyayari sa loobin at damdamin ng isang tao. So, narito yung halimbawa ng isang tala-arawan. So, ito ay tala-arawan ni Sofia noong isinulat niya ito noong Hunyo 1, 2020. Nagising ako sa lakas na tila pumutok na bomba. Dali-dali akong bumangon at lumabas ng aming bahay. Nagkukumpulan sa kalsada ang aking pamilya at mga kapitbahay. Hindi pala bombang pumutok kung hindi isang sasakyan na nilalamon ng apoy. May mga fire truck at police car na naroon. May mga pulis na nagsasaway sa mga taong gustong lumapit. May mga kalalakihan mula sa aming barangay na tumulong sa pag-apula ng apoy sa pamamagitan ng pag-igib ng tubig mula sa poso malapit sa kalsada. Ang iba ay pinauwi ng mga pulis dahil delikado daw ito. Umuwi na rin kami sa aming bahay dahil delikado daw ito. Umuwi na rin kami sa aming bahay. Nag-aalala ako sa maaring maging dulot ng sunog sa aming paligid. Maitim ang usok at amoy gasolina ito. Paano na lamang ang mga bata at matatandang may sakit na nakakaamoy ito? Maaari itong maging sanhi ng sakit lalo na sa may mga hika. Ipinagdadasal ko na sana ay maapula na ito at mawala na rin ang amoy na nanggagaling dito. So ito yung halimbawa ng isang tala-arawan. Kung ano yung nangyari doon sa buhay niya noong Hunyo 1, 2020. So noon pa lang, araw na yun ay nagkaroon ng isang pagsabog ng isang sasakyan. Ano naman ang isang talambuhay? Ito ay isang sulatin tungkol sa buhay ng isang tao na isinulat ng ibang tao. O kung ito ay biography, ibig sabihin, ibang tao yung sumulat ng kanyang buhay. Pero kapag autobiography, ikaw mismo yung sumulat ng mga tala ng iyong buhay. No? At ito ay naglalaman ng mga mahalagang pangyayari sa buhay ng paksa mula sa pagsilang hanggang sa kamatayan. So, may iba kahit hindi pa naman sila namamayapa ay sumulat na sila ng kanilang mga talambuhay. Lalo na kung halimbawa ang kanilang sa bahaging yon ng kanilang buhay, napakarami niyang karanasan na sa tingin niya ay maaari niyang maibahagi sa marami, kapupulutan ng inspirasyon ng marami. So, pwede naman yun, no? At ulitin natin kapag ikaw ang nagsulat, ang tawag natin ay autobiography. Pag ibang tao naman ang nagsulat, so biography lang yung tawag natin doon. So, ibig sabihin, ito ay tungkol sa buhay, no? O kung halimbawa ang tao naman ay namayapa na, so tungkol sa buhay at kamatayan ng isang tao na yan. At syempre, ang lagi nating pinag-aaralan sa ating mga paaralan ng isang halimbawa ay yung talambuhay ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal.
Okay, so ito yung halimbawa natin. Bagamat hindi ko na talaga nilagay pa dito kasi halos alam naman natin yung kanyang buhay, mula kanyang pagsilang hanggang sa nakapag-aral siya, hanggang sa namulat siya sa pamamagitan ng kanyang kapatid na si Pasiano, no, hanggang sa nakapag-aral, naipadala sa Espanya, nagkaroon ng mga kaisipang liberal, hanggang sa pagsulat niya ng kanyang dalawang nobela, hanggang sa mabasa ito ng mga Espanyol, hindi ba? At maipatapon sa dapitan hanggang sa makulong siya at hanggang sa mabaril sa Luneta. So, yun yung talambuhay mula sa kapanganakan hanggang sa kamatayan ng ating pambansang bayani. Kasi kumbaga, sabihin na exceptional talaga yung ating pambansang bayani. Kumbaga, kakaiba yung kanyang katalinuhan, bata pa lang siya, napakahusay na talaga niya at kumbaga naging inspirasyon siya sa marami, no? Lalo na kay idol na idol ito ni Andres Bonifacio, no? Yung ating isa pang bayani na kung saan talagang tinitingala niya si Dr. Jose Rizal. Ito yung naging isang inspirasyon niya para ipagpatuloy yung pakikipaglaban para sa bayan, di ba? So, ibig sabihin, no, halos hindi pa namamatay si Dr. Jose Rizal ay iniidolo na siya ng marami. At isa na nga roon ay si Andres Bonifacio. So, nung siya ay namatay, lalo pang nag-alab yung damdaming makabayan ni Andres Bonifacio. Kaya talagang pinagpatuloy niya yung pakikibaka para sa kalayaan. So, ibig sabihin, yung buhay talaga ng ating pambansang bayani ay inspirasyon sa marami. Kaya naman napakarami ang nagsulat ng kanyang talambuhay at talaga naman, di ba, hanggang sa ngayon atin itong pinag-aaralan. Dumako naman tayo sa isang anekdota. So natatandaan nyo, nung mga nakaraang aralin tayo ay nagbasa ng isang anekdota. So ito ay isang maikling kwento na naglalahad ng isang nakakatawa, kawili-wili o kapansin-pansin na pangyayari. Ito ay nakasulat o karaniwang nakasulat sa ikatlong panauhan at naglalayong magbigay ng aral o magpasaya. Yan. So, kumbaga, halimbawa, sa seryosong buhay ng ating mga halimbawa bayani, ating mga pangulo, may mga soft side din sila, may mga funny side din sila na pwede nating gamitin, no? At kapupulutan pa rin ito ng aral. At yung iba naman ay layunin lang na magpasaya. So, isa sa mga halimbawa ng isang anekdota ay yung tsinelas, noong tsinelas ni Pepe o yung tsinelas ni Dr. Jose Rizal. Okay. Okay, so, kung may pagkakataon kayong panoorin yung kwento o kaya mabasa, so pwede nyo itong basahin at panoorin na kung saan ang tsinelas na ito ay tumatalakay nung minsang namamangka si Dr. Jose Rizal kasama yung kanyang ama. At hindi sinasadya na mahulog yung isa niyang tsinelas doon sa ilog. Ang ginawa niya, sa halip na habulin niya, ay ipinaanod niya yung isa pa niyang tsinelas. At nung tinanong siya bakit niya yung ginawa, kasi kumbaga kung isa lang yung tsinelas na hindi yun magagamit ng makakakuha. Pero kung yung isang pares ang kanyang ipapaanod, kung sino man ang makakakuha nun ay magkakaroon pa ito ng silbi o magagamit pa ng makakakuha. So parang ilang taon pa lang si Dr. Jose Rizal nito, hindi pa siya hindi pa siya binata nito, mga siguro mga between 7 to 12 years old lang yung kanyang taon dito, yung kanyang gulang. So, kung iisipin natin, hindi ba, kung tayo yon, kakabuli natin, kukunin natin yung ating tsinelas, yung kapares ng tsinelas. Pero siya, ang ginawa niya, ay ipinaanod niya pa yung isa, nang sa gayon, kung sino man ang makakapulot ay mapapakinabangan pa. So, yun yung isang halimbawa ng
anekdota. Hindi man siya nakakatawa, di ba? Iba kasi naglayunin niya magpasaya. Pero ito ay kapupulutan natin ng aral. Ngayon, ano ba yung pagkakatulad nung tatlo o nung talambuhay, nung talaarawan at anekdota? So, lahat sila ay uri ng sulatin na nagkukwento ng mga karanasan at pangyayari sa buhay ng isang tao. Lahat sila ay layuning magbahagi ng impormasyon o mga karanasan. At lahat sila ay maaring maging kapaki-pakinabang sa pag-aaral ng kasaysayan, kultura at tao. Sa madaling salita, ang tala-arawan ay isang personal na talaan, ang talambuhay ay isang mahabang kwento tungkol sa buhay at kamatayan ng isang tao, at ang anekdota ay isang maikling kwento tungkol sa isang partikular na pangyayari sa buhay ng isang tao. At dito na nagwawakas yung ating aralin para sa isa sa mga aralin para sa linggong ito. Nawa ay nalinawan kayo sa pagkakatulad at lalong-lalo na sa pagkakaiba-iba ng ating mga teksto na tala-arawan o diary, talambuhay, at yung anekdota. So maraming salamat sa inyong pakikinig. Ako si Teacher Aiza. Hanggang sa muli. Paalam!